Alright mga kapatid, welcome back po sa ating palatuntunan, sa ating pagbibigyan ng reaction at opinion. Magandang umaga po sa inyo lahat at God bless po. Nandito tayo sa tabing dagat. Maliwalas ano po? Okay. Bibigyan lang natin ng reaction at opinion. Yung bagamat late na tayo, okay lang yun. At least marami ng tumalakay, marami na nag-content regarding sa pag-atras ng prosecution doon sa pagsalang sa Chief of Staff ni Vice President si Zulaika, di ba? Lopez. Inatras nila yon kuwan na yon. Witness ni Zulaika. Siguro bahagi ng strategy nila yon dahil pinangatwiran nga nila na ipakita na doon sa ng defense yung video ng pagbabanta doon sa kasama na rin doon si Zulaika. Pero ang ating tingin doon at opinion, yung pagsalang doon sa video na yon na kinapapalooban ng ating Vice President na sinasabi nila ang pagbabanta ng buong buo ay opinion po natin. Akala nila kakamig doon yung prosecution. Hindi po hindi sila kakamig doon. Dahil unang-una, may establish nga po doon, may ipakikita nga sa taong bayan kung ano ang nangyari, kung bakit naganap yung ganong situation, kung bakit nakapagsalita siya ng ganon sa part na yun dahil sa tindi ng tinatawag na oppression. Oppress po yun sa nangyari doon sa Chief of Staff niya, si Zulaika. At saka may video rin si Zulaika before doon bago nangyari yung sinabi ni BP Sara, may video rin siya doon na nagpapakita ng kawalan ng hustisya doon sa kanyang mga karapatan. Buti ka mo nga, di ba? Isang abogado itong Zulaika. Diba, kinukumbins siya na ganito, ganyan, dadalhin siya, ibabiyahe siya ng gano'n. Dahil sa abogado, di ba, hindi siya, pinalis niya doon sa kwarto niya, yung Senate, nagbabantay doon yung parang namamahala sa Congress. Noong time na yun, nandun siya, nakadetain. Tapos tama naman, dumating din yung Vice President. Yung video ni Attorney Zulaika, mabigat po yun. Kasi may establish yun doon. May ipakikita sa mga tao kung paano nila, di ba? Paano nila ino-fresh o binigyan ng tinatawag na hindi makatarungan yung isang Zulaika. At kitang-kita naman sa video kung paano. And then, doon sa naganap na nga na pagsasalita ng BP Sara, buong buo ay yung ginawa kasi ng prosecution, parang gusto parang bahagi lang. Ang sabi naman ng defense, di ba, ipanood ng buo. Bakit nga naman i-chop-chopin o i-divide yung video na yon? Panood ng buo. Kasi ang kaya ayaw nilang ibuo yun. Gusto nila yung mga parte nila na gusto nila. Kasi may naratibo sila doon. Ang gusto naman defense ipanood ang buo. Bakit? Doon nga malalaman kung papaano at bakit nakapagsalita o nakagalit na galit ang Vice Presidente sa ganung tagpo. Doon nila makakuha. Kaya akala nila kakamig yung prosecution doon. Hindi kakamig doon. Lalo nga silang mapagkukuhanan doon na talagang ino-fresh nila o walang hustisya doon sa part na yon. Talagang ginipit ng ginipit, tapos hanggang sa dinala nga po sa hospital, di ba? Sa Quezon City, yung isang Zulaika, hanggang sa nakita doon sa video yung magkaroon ng commotion regarding sa Vice President at doon sa mga pulis na, di ba, yung bilang ibinaba yung hood o yung likod ng van na kahit na nandun pa yung Vice Presidente, binaba na. Diba? Doon nagalit yung doon hanggang sa, kaya yun ang punto doon. Ayaw nila ipakita yun.
ng prosecution, kaya iniatras nila yung pagtestimonya ni Zulaika. Kasi madudurog sila doon. Bakit? Makakakuha ng simpatiya yung defense sa mga tao na talagang kaya naman pala, di ba? Bagamat napanood na ng marami yan, di ba? Pero kung pauulit-ulitin nila ipanunood yun, magkakaroon ng tinatawag na simpatiya yung defense o sa part ni BP Sara, magkakaroon ng simpatiya sa mga tao o para masabi, ay kaya pala ganun eh. Talagang panggigipit yung ginawa doon ni BP Sara, panggigipit doon sa chief of staff niya kay Atty. Zulaika. Kaya yun ang iniiwasan nila, yung ganon. Kaya gusto nila i-atras na. Dangan nga lang, matalino po kasi yung si Atty. Sheila doon din sa part ng nung mag-atras na yung prosecution, kumbaga inahaluan pa ng drama, inahaluan pa kung ano-ano. Kumbaga sa pagkain, nilagyan mo pa ng mga kung ano mga sangkap. Sabihin nyo na lang kung kayo mag-withdraw. Huwag nyo nang ikaw. Kaya yun ang sabi ni di ba, Atty. Sheila, ginagawa pa ginagawa pa ng kwento eh. Mag-withdraw kung mag-withdraw kayo, hindi yung magkakaroon pa kayo ng ganitong, di ba? Kaya doon durog din. Nakita rin ulit natin yung paano kinain ng buo di ba, Luis Tron ni Atty. Season, di ba? Kaya sa atin lang mga kapatid, yung pag-atras nung prosecution, karapatan din naman nila yan. Nakita, strategy kasi ng mga bawat panig yan eh. Pero doon sa punto na yon, yung ating opinion ko, kaya nila inatras yun dahil talagang hindi sila makakakuha ng simpatiya doon. Hindi nila mai-establish na talagang yung ginawa ni VP Sara ay tinatawag ng pagbabanta o threat, di ba? Sa tatlo. Dahil unang-una, saan ba nagsimula? Kaya ayaw nila ipanood buong buo eh. Gusto nila portion by portion lang. Hindi po eh. Kaya gusto ng defense, ipanood ng buo. Kasi doon malalaman ng mga tao kung bakit nangyari yung bagay na yun, kung bakit nakapagsalita ang Vice Presidente, kung bakit, di ba? Dahil sa ganung sitwasyon, tao lang naman ang VP Sara. Siyempre, protektahan niya yung kanyang tao. Ayun, naglabasan na yung iba't ibang klaseng issue, kumo tumboy, kumo may relasyon kay Zulaika. Kasi yung pagsalang nila kay Atty. Zulaika, gusto nilang establish doon ng prosecution na may relasyon, mayroong ugnayan si BP Sara kay Zulaika regarding doon sa, hindi lang sa chief of staff, pinalalalim nila eh, may angle ng love affair kung tawagin. Doon, yun ang gusto nila establish doon. Kaya gano'n. Pero nakuha natin na talagang iniatras na nila kasi nga hindi sila makakakuha ng simpatiya ng sambayan ng Pilipino doon. Bagkos magkakaroon pa ng kalinawan ng kaisipan sa sambayan ng Pilipino. Kaya nangyari yon at bakit nakapagsalita ang BP Sara regarding doon kasi nga doon sa part na yon. Kaya yung masakit. Akala nila kakamig sila doon. Hindi sila kakamig doon. Lalo silang magkakaroon ng kwan. Kaya yung pag-atras na yon, karapatan nila yan. Pero strategy nila yan. At nabasa nila na national TV na yan eh. Kasi ikukuhan yan. Ipi-play sa Senado. Ay dali sila doon. Kumbaga, rat-rat sila doon. Magkakaroon ng conclusion yung mga tao na yun ang naging dahilan kung bakit nakapagsalita ang Vice Presidente sa tatlo. BBM, Speaker at saka Helisa. Kaya, at hindi nila na-establish kung talagang may hitman. Wala silang na-establish na gano'n. Kaya, gagawa na lang sila ng paraan. Sige, salamat at thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat at nawa papayapa ang ating buhay. Salamat po.